Good morning everyone. Welcome to Il Paraiso. This is Dukdel once again, your plantito here in Mindanao. So this morning, ang gagawin natin, i-update natin ang ating mga viewers, ang ating mga subscribers sa kondisyon ng aking nabili na Vanda na until now wala pa siyang pangalan. But before that, for those who are new to this channel, I want you to subscribe and then hit the notification bell so that if I have new videos relating to growing and cultivating orchids, you will always be updated. So this time, una nating titingnan yung nilagay ko doon sa kahoy ng kaimito. Kasi sabi ni Sir Riden, babantayan natin ito kasi nung makuha ito nung hunter, doon naka-expose siya sa sun. Kaso nga lang, the place, no, medyo mataas yung lugar. So malamig pa rin kahit naka-expose siya sa sun. Pero dito sa garden, no, talagang I tried, no, the orchids to be exposed from the sun. Pero kung titingnan ninyo, partial lang naman yung kanyang exposure kasi dito, no, marami namang dahon ng mulberry. So maraming dahon ng mulberry, so hindi siya talaga naka-direct sa sun. So from pagdating ng 12 o'clock, no, hindi na siya ganun ka-expose sa sun. Pero from 8 AM to 11 AM, so nakakakuha siya ng enough na init. Okay, so titingnan natin kasi sabi nga ni Ma'am Greenview na yung sa kanya after 2 weeks, meron ng mga ugat. So let us try to see kung meron na ba talagang mga ugat, no, ang orchid na ito. Okay. So hanggang ngayon, wala pa talaga siyang ID. So we are keep on waiting. So ito na yung kondisyon niya. Tingnan ninyo, nakakakuha siya partially ng init from the sun. And then ito, no, hindi ito sunburn kasi nung matanggap ko ito, nandito na yan. So however, kung titingnan natin ang kabuuan ng orchids, no, yung kanyang mga dahon this time, hindi na siya matamlay. Okay, so nakakabawi na siya unti-unti. So meron siyang dalawang malalaking ugat. No, ito yung primary roots na nandyan sa kanya nung matanggap ko ito from the hunter. Okay, so tingnan natin, no. Okay, so I am so happy because kung titingnan ninyo, no, doon sa pinakadulo meron ng root tip na lumabas at saka yung kanyang, no, dito banda, no, nagkabukol na siya. That represents na merong lalabas diyan na root tips. So if you try to look at it, no, napaka-healthy naman po nung orchid. So I am so happy. So aside from that, no, okay, so meron na siya ditong ugat na maliit. No, ito po. Yan. And then, okay. So, tingnan natin. Meron ng mga root tips na lumabas. So, ibig sabihin, bumagay siya sa place. So, kasi nagkaroon siya ng ugat. Pero, patuloy pa rin natin itong uobserbahan kasi, ika nga, no, nagmula siya sa highland at saka dinala natin sa lowland. So titingnan natin kung talagang mag-thrive siya dito sa garden. So yung garden ko naman medyo malamig, no, maraming kahoy. So hindi siya ganun ka-expose sa sun. Okay, so this is the first one, no. So I am happy now kasi meron na siyang mga bagong ugat, no. Okay, nandun siya tumubo doon sa una at pangalawa niyang primary roots nung matanggap ko siya. Next ay punta tayo doon sa kabila. Okay. Kasi yung isa doon, no, okay, doon ko nilagay sa ibabaw ng kahoy. Pero as what I have said, nilagay ko sila sa okay, circle na plastic pot yan. Okay, so titingnan natin
kung meron na ba itong mga bagong ugat. Okay. So, kailangan natin gumamit ng upuan para maabot natin siya. Okay, sana no, hindi natin madisturbo yung kanyang kondisyon. Okay, so kukunin muna natin. Kailangan natin itong kunin doon sa ibabaw. Okay, yan. Wow. O, tingnan ninyo, no? Meron na siyang napaka-healthy na ugat na tumubo doon sa gilid ng kanyang dahon. Okay, yan po. So, that means to say, unti-unti na silang, tingnan natin kung meron siyang, meron siyang spike. Okay, wala siyang spike, pero kahit na walang spike, pero meron naman siyang napaka-healthy na ugat. So, sana magtuloy-tuloy siya because this is an indication na talagang naka-adjust na sila sa kanilang bagong environment. So, ibabalik natin sila doon sa itaas. Okay, yun. So, next ay, this one. Ito yung may spike, pero hindi ko lang alam kung meron siyang bagong ugat. Okay, so, kailangan nating gamitin din yung upuan. Okay, this one. So, yun ang pangalawa. Ito yung pangatlo. Okay, tingnan natin. Kunin natin siya doon sa itaas. Okay, no? Tingnan natin kung meron siyang mga bagong ugat. Okay. Oh. Actually, no? Andun pa yung, tingnan ninyo. So, andun pa yung kanyang spike. No, meron talaga siyang spike na napaka-healthy. No, nakatago lang ko yung kanyang spike. No, hindi sa nakikita na sa camera, pero andun andun sa gilid dito sa baba, yan. Yan, lumitaw. Meron siyang healthy na spike. Kaso nga lang, tingnan natin, wala pa siyang, wala pang bagong ugat. Wala pang bagong ugat. So, wait. So, meron na pala, meron na pala siyang bagong ugat. So, andito siya. Tingnan ninyo, yan. So, meron na siyang bagong ugat. May spike pa siya. So, aantayin natin na this is the second one. Kung magtuloy-tuloy, ito yung pangalawa na magkakaroon ng bloom. Pero, tingnan ninyo, napaka-healthy. Malaking tulong talaga yung tubig na may brown sugar. Tsaka every week, ngayon, binigyan ko sila ng balance fertilizer. So, balance lang yung binigay ko sa kanila. Sa first, nung dumating ito, nilublob ko sila sa tubig na may brown sugar. And then, after a week, dito sa garden, binigyan ko sila ng rooting hormone. And then, this week, nagbigay ako sa kanila ng balance fertilizer. Yung sa Peters na may trace elements. Okay, so nabili ko yun sa Shopee. Okay, so ibabalik natin siya doon sa ibabaw. Okay, dito ba yan? Okay, yan, So, nandun na siya. Okay. So, punta tayo doon sa pang-apat. Tingnan natin kung meron siyang bagong ugat. Okay. So, ito yun, This one, medyo matamlay pa rin yung kanyang madahon kasi kagagaling niya lang sa pag-bloom. So, patay na yung kanyang mga flowers. At least, nagstay ng flowers ng 2 weeks. So, it is expected na, kasi talagang hahati, yung energy ng flower sa paggawa ng roots at sa kanyang bloom. So, hinayaan natin na mag full bloom siya para makita natin yung ganda ng flower. But this time, so patay na itong, wala na yung kanyang bloom. So, we will expect the next stage of this is magkaroon na siya ng bagong ugat. Actually, dito, itong dulo, meron ng green. Merong green na kulay. So, I think that is an indication na magkakaroon siya ng new roots. Okay, so, hindi tayo magwo-worry kasi, di ba, yung iba, yung tatlo, nakapag-adjust na sila. So, that means to say,
we could be able to manage to let this orchid survive here at the garden. Okay, so yun ang panglima. Pero no, medyo kailangan natin gumamit ng hagdanan. Pero healthy naman yung orchids. Wala lang akong nakita na bagong roots, or siguro andun sa no, kasi medyo nandun siya sa mataas na place. So ito yung sabi ng hunter na hindi muna niya ibibigay sa akin kasi walang ugat. Sabi ko, don't worry, ako na yung magpapaugat dyan. So healthy naman po yung mga dahon. So no, let us cross our fingers na talagang they will be able to survive here at the garden. Okay, so yun po ang update ng aking mga orchids na nabili sa isang hunter. And sabi ni Sir Riden, we will wait for the publication as regards to the ID of this Vanda. No, talagang napakaganda po ng kanyang kondisyon ngayon, no? Talagang bumabawi na sila or nakabawi na sila. So, thank you so much. Next week, bibigyan ko na naman kayo ng update. Kasi meron pa tayong dalawa, no? Yun, meron pa tayong dalawa na hindi natin nakitaan ng bagong ugat. Pero yung tatlo, thank you so much, no? Thank God kasi nagkaroon na sila ng mga bagong ugat. And as what I have said, that is an indication na pwede silang mabuhay dito sa Lulan. Salamat sa patuloy na pagtangkilik sa aking munting channel, and maraming salamat sa lahat. God bless everyone.